Matindi hong mga usapin ngayong araw na ito. At ating pong pag-uusapan, una sa lahat, yung impeachment pa rin. Mainit na issue patungkol po sa impeachment dahil meron talagang nagmamadali at merong atat na magsimula na at ayaw siguraduhin na tama ang mga prosesong pinagdaanan. Kaya naman pag-uusapan natin yan. At syempre yung inanuho ni VP Sara, yung kanyang team, di ba? So sabi nga, di ba, handa na ang defense team ni Vice President Sara Duterte anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain noong Pebrero 8 ng ngayong taon laban sa impeachment complaint sa Vice. Samantalang, iginiit naman ng kanya legal counsel. Naku, malulupit ang legal counsel ito, Brad. As in matitinik na kahit hindi pa nagsimula ang impeachment trial, meron ng itong malalim na epekto sa buhay ng mga sangkot. Narito ang report ni Jason Rubrico. The defense team is ready. Whether or not the petition or whatever resolution or action that the Supreme Court would have on the petition that we filed yesterday, the defense team is ready. Yan ang binigyang diin ni Attorney Sheila Sison, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Sinabi yan ng abogado sa isang forum ng University of the Philippines College of Law. Matatanda ang naghain si Vice President Duterte ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para questionin ang proseso ng impeachment sa Kamara at pigilan ang Senado sa pagsasagawa ng paglilitis. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na gagampanan ng Korte Suprema ang tungkulin nitong ipatupad ang batas at pangalagaan ang demokratikong prinsipyo. Kasama sa kanyang legal team ang mga abogado mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law, pati na rin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang father-in-law na si Attorney Lucas Carpio Jr. Sa kaparehong forum ay nandoon din si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na kabilang naman sa mga prosecutor ng impeachment case. Ipinaliwanag ni Zamora kung bakit tinanggap niya ang alok na maging bahagi ng prosekusyon. First, I was asked if I wanted to do something for the country. Second, as Vice Chairperson and an active member of the Committee on Justice in Congress, I believe that it is my duty to see the complaint through. Third, I was told that they needed someone who was matalino, mabait at maganda. Sa panig naman ni Attorney Sison, binigyang din niya kung gaano kabigat ang impeachment process. Isang punto na matagal nang binanggit ng yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago. According to the late Senator, impeachment is a dreadful process. It inflicts a deep wound on the country. I agree. It is a stunning penalty. It is a dreadful process. It ruins a life. Giit pa ni Sison, hindi pa man nagsisimula ang formal na proseso ng impeachment ay may mga buhay nang naapektuhan dahil sa matinding batikos at negatibong public opinion. In fact, I can even go one step further and state the reality that long before the impeachment process has begun, a life is already ruined by accusations made public and with the amount of heavy criticisms made for public consumption without the benefit yet of a trial. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ibang klase talaga mga partner yung mga nasa pamahalaan ngayon, no? Okay. Sila na nagbabatian sa sarili nila, yung kongresista from San Juan. Siya na nagsabi sa taong bayan na maganda siya. Grabe, no? Oo, hindi niya, antay mo naman na sabihan na maganda ka, hindi yung ikaw nagbinabati mo naman masyado yung sarili mo, masyado ka bilib sa sarili mo. Kasi naman yung mga nanay minsan, kahit pangit yung anak binabati nilang maganda. Hindi ko sinasabing pangit siya. Sinasabi ko lang, mga nanay minsan, ang ganda-ganda mo, pugi-pugi mo. Nakailang bati ako ng ganun Oo, hindi mo alam. Napahamak ako dyan Sabi ko sa eskwelahan, pogi ako paglabas ko. Bakit? Hindi naman pogi yung sinasabi sa akin. Matalino lang at saka mabait. Parang siya, no? Si Congresswoman. Oo, matalino at mabait. Sana di mo dinugtungan. Oo, mo nang dugtungan na maganda kasi kung medyo hindi ka nasasabihan na maganda,
baka hindi ka masyado maganda. Uy, baka patawag ka niyan, sabihin niya, sinungaling ka, fake news ka, maganda ako. Ito nga ang mga ito nga ang patungkol dito, partner, sa impeachment. Maganda yung sinabi ni Attorney Sison na itong impeachment na to, kahit manalo ka o hindi, sisirain nito buhay mo. O talagang malaki ang magiging epekto nito sa buhay mo, buhay ng pamilya mo. Kasi kung titingnan mo, kahit na manalo ka, parang nakalkal na yung buhay mo sa naka-televise ito sa lahat ng mga istasyon ng TV. Kaya nga sabik na sabik yung mga media Pinapamadali din ito ng mga media na kahit na binara na sila ni Chis Escudero, pinalalabas kasi nila, partner, na merong clamor ang public dito. Which is sinabi ni Chis Escudero, anong clamor? Baka naman kayo-kayo lang nagsasabi niyan. Kasi tatatlo lang naman yung sumulat sa akin na nagre-request na simulan na ito. So anong klaseng clamor yun? Kasi ang clamor, katulad na sinasabi ni Banat ba, yung atin, Coach Oli, 29 tayo na nagpetisyon na wag itigil ito, yung wag ituloy ito, yung TRO na yan. Nagigil yung Makabayan Black, Banat Bayang. Sabi ng Makabayan Black, si VP Sara daw ay iniiwasan lang yung impeachment. Akala ko ba, VP Sara, ready ka na? Bakit meron ka pang TRO? Kung meron kang dapat na ilabas mo yung mga question mo, dito yan sa impeachment court. Ano masasabi mo dyan, Banat? Alam mo, talaga itong Kamara. Wala namang problema, di ba? Paulit-ulit naman sinasabi yan ng mga sumusuporta kay VP Sara Duterte. Wala namang problema po yung impeachment. Ang problema kasi yung due process. Tandaan ho natin, pag hindi ho kinwestiyon yung due process, ayan ho ay maitatala sa kasaysayan. Kasi tandaan ninyo, ang bawat kaso, bawat impeachment, ay itinatala yan. Kaya nga, di ba, meron ginagamit na jurisprudence sa tinatawag, ginagamit yung mga kasong nangyari noon. Ngayon, kung hindi ito papalagang maling prosesong ginawa ng Kamara, magiging ito, tama, ika nga. Kaya kailangan questionin, talaga bang tama yung ginawa nila? Na daanan lang yung tatlo, hindi pansinin, sabi nga doon ni Atty. Torion, parang i-freeze yung tatlo, tapos yung pang-apat, pinaspas. Diba? Pinaspas, in a sense, hindi ho dumaan sa Committee on Defense. So talagang mali ho yung proseso. Yun ho ang kini-question. Importanteng malaman niya ng taong bayan kung yung bang proseso ay tama o mali. Hindi ho natatakot. Paano matatakot? Ang titigas ng mga abogado ni VP Sara Duterte, di ba? So hindi matatakot yun. Speaking of abogado, Coach Oli, ang mga abogado niya, yung kanyang stepfather na abogado rin, yung kanyang tatay na dating presidente, dating piskal, mayor, congressman, tapos abogado rin. Tapos ito, yung si Fortune, mabigat yan. Yung Fortune, At saka itong si Sison, yung ito maganda. Pero hindi nagyayabang. Hindi ba yung abogado ni VP Sara magiging isa sa kanyang mga counsel? Coach Oli. Alam mo, para sa akin, Boss Dada, ang nakakatakot din dito sa impeachment na ito, hindi yung takot si VP Sara. Kasi ang motibo talaga dito ay pagtakpan yung blank items. Kaya hindi tayo dapat makalimot doon Siyempre, pag nasimulan na itong impeachment na to, lahat nakatuon na dyan. Lahat ng mainstream media, lahat ng vloggers, yan ang magiging usapin sa Pilipinas for ilang months yan. So, I'm sure makakalimutan ng taong bayan yung blank items. Yan ang number 1 nilang gustong takasan. Remember this, na wala na nga yan Nawala na yung first, second, third complaint. Sabi mismo ng itong mga tuwad ko, matagal yan wala na tayong oras. Bigla-bigla na lang. Nung pumutok yung blank items, naipasa. Biglang naipasa yung fourth. So talagang wala yan sa istorya. Kaya lang, kailangan nila ng pantakip. At napaka-epektibo na pantakip itong impeachment. Kaya, alam nyo, hindi kami uto-uto na para paniwalaan itong mga strategy nyo. Pangalawa, hindi ito pwedeng, basta gusto nyo, ay hindi kami lalaban. It's about time that we take the offensive side. Kasi lagi na lang, halimbawa, pinatawag nyo yung vloggers, para, halika kayo,
punta kayo dito. Hindi, papalag kami. Gusto nyo kami ipatawag, meron kaming sarili naming karapatan. Maglalaban muna tayo bago nyo kami mapunta. Hindi kami tuta na. Hindi kami yung mga taong binibigyan nyo ng ayuda. Halika, kain kayo. Hindi po pwede na yung ganon. Kailangan na namin pumalag. Kaya yung ginagawa ni BP Sara, it's not because she is afraid o takot siya dito sa impeachment. Kailangan na gamitin niya yung karapatan niya sa batas. Hindi po pwede ng kayo. Kasi kung titingnan natin talaga, mas marami pang problema ang presidente. Mas marami pang problema si Tamba, si Speaker. Yun ang dapat yung pinagtutuunan ng pansin, partner. Kasi hinihingan na sila ng di ba? Hiningan sila ng comment ng Supreme Court patungkol dito sa i-final na kaso ni Congressman Ungab at saka ni future Senator Vic Rodriguez. Pero hindi din daw sure sila, Attorney Vic Rodriguez, whether nagsagot na ba itong Congress. Hindi din daw nila alam. Ngayon, magkakaroon na daw ng oral arguments. Kaya lang ito ang problema natin. 65% di umano ng GAA for 2025 na i-release na. Naku, doon naman napunta yun. Oo, so yun ang problema nating malaki kasi kumbaga kahit na makakuha ng panalo sila Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court, kung naubos na nila yung pera, wala na tayong magagawa. Kung nakulimbat na yung pera, wala na tayong magagawa. Legal battle, nanalo tayo, pero talo pa rin ang taong bayan. Kasi nga, yung pera natin na supposedly magagamit para sa mga gandang mga programa, napunta lang sa mga pampersonal na mga ayuda nila na alam naman natin, hindi naman lahat napupunta sa tao. Yung iba naman dyan, karamihan ng mga budget na yan, nagagamit nila pambili ng boto dahil nga nalalapit na tong election na to. Mabigat yun, banat ba niya? 65%. Tapos, nung kinausap daw, tinanong natin yung DBM, sinasabi ng DBM na actually last year nga ganitong panahon 75% na-release na natin So parang sinasabi nila na mas malaki pa nga dati Ngayon 65% yung na-release na. January pa lang yun Coach Oli and Banat Pay. Ano masasabi niyo dyan? 150 times 200. Malaki yun. Kaya naman pala naubos na. Diba? 150 million times 200. 200 pa lang yun, ano pa yun? Medyo mas mataas pa yun. So, baka. Hindi kaya. So, mantakin mo, February pa lang ngayon, ang budget na natitira na lang daw, 2 trillion na lang. O, paano yung mga bagyong darating? Actually, may nagsabi nga sa akin yan na wag daw tayo talagang tamaan ng matinding delubyo at walang mailalabas na pera ang gobyerno. Pinamigay na doon sa ayuda at pinamigay na sa mga kaalyado. Kaya kawawa talaga tayo pag kami daanan tayong problema ngayong taon na to. Ipanalangin natin na walang madaan ng problema ang bayan natin. Kung hindi, wala tayong may lalabas. Nakakaawa ngayon si BP Sara. Ngayon pa lang naawa na ako sa kanya. Kasi alam naman natin na she will be the next president. Wala na tayong pera. Wala. Tapos ang babagsakan ng sisi niya si BP Sara. Kasi paano siya gagalaw? Naubos na tayo, puro pa utang. May tapos tayo. Nagtatanong yung mga mamamayan kung ano ba ang grounds nitong mga petitions na to. Ito, may balita tayo dyan. Pinaliwanag ng isa sa mga Supreme Court petitioners laban sa impeachment case ni VP Sara Duterte kung bakit nasa kamay ng Korte Suprema ang pagpapasya sa isinusulong na pagpapatalsik sa Vice Presidente. Si MJ Mondihar sa report. Everyone, maayong gabi. Isa sa mga petitioner kontra sa impeachment case ni VP Sara Duterte ang nagpaliwanag kung bakit pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso. Isa sa mga pangunahing issue ay kung may kapangyarihan ba ang kataas-taasang hukuman na tanggapin ang petisyong nagpapabasura sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Gayong malinaw na nasa Kongreso ang kapangyarihan ng impeachment. Ayon kay Attorney Strelito Torion, mas pinalawak na ang saklaw ng certiorari powers ng Supreme Court. Ang certiorari na siyang isinampa sa Korte Suprema ng grupo na Attorney Torion ay isang legal na remedyo na ginagamit upang repasuhin ng mas mataas sa hukuman ang isang kaso
kung may grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction sa panig ng mas mababang hukuman o opisyal ng gobyerno. Ngunit ayon sa 1987 Constitution, ang kapangyarihan ng Korte Suprema sa judicial review ay mas pinalawak pa. Hindi na nga lang ito limitado sa mga tradisyonal na kasong isinampa sa korte, kundi saklaw na rin ang anumang aksyon ng ibang sangay ng gobyerno kung mayroong grave abuse of discretion. This expanded concept of certiorari now grants the authority on the part of the Supreme Court to look into the acts of other branches such as the House of Representatives when they file the impeachment complaint. Giit ni Attorney Torion na isang law professor at dean ng Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law na ang Korte Suprema ang pinakamainam na magpasya sa mga irregularidad na kanilang nakita sa paghahain ng impeachment case laban kay VP Sara. Ito nga'y lalo pat naniniwala ang kanilang grupo na may nadali ang kaso laban sa Vice Presidente. The Senate has a limited jurisdiction. And what is the jurisdiction of the Senate? Only to try a valid complaint. Any and all questions beyond that which are not stated in the Constitution is subject to the jurisdiction of the Supreme Court as the final arbiter of the law as well as the Constitution. Nanindigan naman ng petitioners na hindi lubusan na pag-aralan ng lahat ng 215 congressman na bumoto pabor sa impeachment ang reklamo laban kay VP Sara. Umaasa naman sila na mabibigyang linaw ito ng Korte Suprema. Sigurado ako na ang iba doon pumirma lang. Okay, so kung pumirma ka, then you did not comply with the strict procedural and stringent requirements required by the Constitution. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Mga partner, kasi kung matatandaan ninyo, bago tayo sumumpa dyan sa petisyon na yan, binasa muna natin ng maigi. Inintindi muna natin ng maigi. So, kinaumagahan noong tayo ay nagkita-kita na nitong mga counsel ng petition na ito, inisa-isa pa yan sa atin, Coach Oli, matatandaan mo. Kung ano yung mga tanong natin, itanong natin sa kanila, and inisa-isa yan ni Atty. Torion at ni Atty. Delgra. So kasi, yun nga ang kailangan na required sa ating mga petitioners. Kailangan alam mo, bago mo pirmahan yan, kailangan alam mo kung ano yung nilalaman yan. Alam mo kung ano yung petition mo. Alam mo kung ano yung ipinaglalaban mo. Hindi sila pumayag na parang ano lang tayo doon, cast lang, alipores lang. Yung basta pumirma kayo kasi yun ang kailangan merong mga petitioners. So kumuha tayo ng mas maraming petitioners much as we can. Hindi yun ganun. Sigurado na yung mga petitioners na itong i-final na to is alam nila kung ano yung nilalaman ng kanilang petisyon. Yun yung sinasabi ni Atty. Torion. Importante daw yun when you file cases, lalo na sa Supreme Court. Yun daw yung una nilang bini-verify or tinatanong is kung verified ba itong complaint na ito. Malatbay. Buti hindi ako sumama sa inyo doon. No? Hindi tayo magkakasasabi. Hindi na kayo nagkasya eh. Anyway, tama. Pero may isa pang issue kasi ngayon eh. Yung, ito ipaliwanag mo rin. Mas may papaliwanag mo ito. Yung issue ng initiate. Kasi sinasabi ng ilang mga nagpapaliwanag dyan, hindi pa naman daw na-initiate yung tatlong na unang impeachment complaint. Meaning, hindi applicable yung tinatawag na 1-year ban. Okay, so ipaliwanag mo nga kung ano yung doon. Sige, boss. Kaya nga, ang tanong doon, ano nangyari doon sa tatlo? Di ba? Yung isa ba sa tatlo na yon, o yung dalawa sa tatlo, o yung tatlo mismo, pumasok ba yon? Pumunta ba yon sa... napunta ba yun doon sa yung kanilang Committee on Justice? Kasi lahat ng mga complaint na yon in-entertain ng secretary ng Congress. So yun ang tanong, anong nangyari? Kasi dapat bawat ipapasang reklamo, petition sa Congress, kailangan nilang aksyonan. Ano ang naging aksyon ng Congress doon sa unang tatlo? Yun ang question. Kasi bakit yung pang-apat ang ginamit nila? So itanggalin natin doon sa kailangan one impeachment complaint per year. Tanggalin natin doon. Tanong dito is, anong nangyari doon sa tatlo? Ayan, yun ang malaking question mark dito. Kaya kine-question nila kasi ang ginamit na impeachment is yung pang-apat. At kung halimbawa man na yung pang-apat ang ginamit para dito sa impeachment na ito, may enough bang time? Yung mga pumirma para i-scrutinize, i-review, i-verify yung complaint number 4.
Yun. So yun yung isa sa mga questionable, isa sa mga grounds kaya kina-question ng kampo natin yung impeachment na yan. Coach Oli, meron kang idadagdag? Yun yung ibig sabihin na exactly dapat na-aksyonan yung first, second, and third complaint. Doon nga umikot yan na hindi dapat ganon. Dapat yun munang inuna, inaksyonan nila at hindi pumunta doon sa pang-apat dahil pag pumunta ka doon sa pang-apat, hindi na po pwede kasi isang beses ka lang kada taon. Yes. Oo. Kasi yun ang sinasabi nila, di ba? Kaya kung matatandaan mo, merong isang grupo ng mga IPs na nirereklamo itong si Franz Castro dahil nga guilty na si Franz Castro na siya ay child abuser, pero nandiyan pa din siya sa Congress. So merong mga grupo ng IPs na nagpunta at nagreklamo sa kanya. Worried na worried siya noon? Kasi nga, ang lahat ng reklamo na pumapasok sa Kongreso, dapat inaaksyonan nila. So kaya worried na worried siya doon, hindi nila pwedeng deadmahin. Kaya nga, dito sa issue na to, merong 3 nauna. Halos isang buwan, sa loob ng isang buwan, merong 3 nauna. Tapos ultimong yung mga congressman, 'di ba? Nagpapa-interview pa yan sila Tabingi, 'di ba? Yung si Marcos? Hindi, yung iba pa. Yung congressman na nakangiwi. Kaya nagtatanong siya, 'di ba? Isang buwan na, bakit wala pa kaming update? Ano nang nangyari diyan? Ultimong sila naghahanap sila ng update Tapos biglang nagkaroon ng pang-apat, yun yung nag-push through. Anong update doon sa 3? Even the congressmen before are asking, ano na yung update doon sa mga unang impeachment complaints? Ayun yun, mga partners. So doon nagkaroon ng problema. Na kung tatanungin natin sila, ano na nangyari doon sa 3? Hindi rin nila masasagot. At idagdag natin na nasa rules nila yan, na pag sinag-meet, kailangan aksyonan at ipasa immediately. Hindi pinasa. So may problema doon sa proseso na yun. Bakit hindi pinasa yung 3? Anong nangyayari? Yun ang kine-question. Aside from that, doon sa issue ng initiate, yung problema naman sa hindi dumaan sa Committee of Defense, di ba? So dapat dadaan yun doon para ay mabigyan ng pagkakataon ang inaakusa ng si BP Sara Duterte na magpaliwanag at magbigay. Kasi remember, di ba, tulad ng sinasabi ko sa aking vlog, para ho itong korte na nasa fiscal muna. Tapos yung fiscal, may nagreklamo sa fiscal, yung fiscal ngayon, yung nirereklamo, tatawagin, sasabihin, oy, magpaliwanag ka dito sa reklamo sa'yo. Yes. Dapat ganun ang proseso. Kaya lang, hindi na ginawang ganun. Diniretso na kaagad sa korte without even asking the accused. So, the due process, wala talaga. So, yun ang Pero meron isa pang issue ngayon dyan, kung pwede daw bang pakialaman ng Supreme Court yung impeachment. May mga congressman na nagsasabi, lalo na yung gumagaya kay De Lima, o yung kapatid ni De Lima. Yung hindi magandang sabi niya, kesyo, wala daw parang karapatan o walang ang jurisdiction ng Supreme Court na makialam. Sabi ko nga, abogado pa man din ito. Hindi niya alam na ilang beses na nagbigay ng opinion ang Supreme Court pagdating sa mga impeachment. May isang I think it was an ombudsman na isang nag-file din sa Supreme Court at nagbigay din ng desisyon ng Supreme Court. Ibig sabihin, may jurisdiction po. Yun po ang kalagayan ngayon itong mga... So mga engot talaga. Ito pa naman yung mga magiging tawag dyan, prosecutors. Katawa-tawa talaga yung mga yan. Meron pa nga silang dito, Boss Dada, ngayon may binubuo silang mind conditioning, yung dating senador na pag nasandal, tulog. Yung sinasabi nung dating senador na yon dapat ang hindi makialam dito ang Supreme Court. So as early as now, kinukondisyon na nila yung taong bayan na walang pakialam dito dahil ang impeachment court ay ang Senado. Hindi naman po yung desisyon patungkol sa impeachment Yung desisyon kung legal ba yung pagkasampa ng impeachment. Yun ang pinag-uusapan. Yan ang usap-usapan dyan. Legalities, sumunod ba sa tamang proseso? Again,
hindi tayo against sa impeachment. Kasi kung ang tao ay impeachable at may nagawa siyang kasalanan, kailangan siyang ma-impeach. Pero kung yung impeachment ay ginagamit para gipitin lang yung mga kalaban sa politika, yun po yung mali. Lalong-lalo na kapag gumagawa na sila ng mga, kumbaga nire-railroad na nila, yung mga ganitong klase ng mga, kumbaga, options, ito yung sobrang delikado para sa atin. Yun yung, kaya may 1-year ban Maganda yung sinabi mo na para hindi gamitin sa isang politiko yung harassment. Kaya may 1-year ban kasi hindi ka pwedeng paulit-ulit. Dahil gagamitin mo yan Kung walang 1-year ban, magsasampa ka impeachment ngayon. Pagkatapos matalo, sampa ka ulit, tapos sampa ka ulit. Ganyan yung ginawa nila ngayon. Diba? Nagsampa sila ng 3, tapos pang-4. Why? Because of political harassment. And clearly, itong mga congressman natin, ultimong rules nila, hindi nila naiintindihan. Kasi nga... Alam mo kung bakit? Bakit? Tag-ulan Oh. Paano yung tulog? Hindi, pag tag-ulan kasi dumadami lamok. Siguro nakagat yung isang tangang congressman. Tapos kinagat yung isa. Hawa-hawa na yung pagiging tanga nila. Pasensya na. Pero mahirap kung hindi ka naman talaga tanga pero nagpakatanga ka dahil sa pera. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ba? Malinaw yung pagkakasabi ni Dean Torion na kasi sinasabi ng mga makabayan, kung ano man yung problema mo, doon mo sabihin sa impeachment court. So clearly, itong Makabayan Block, itong tatlong to, si Castro, Brosas, at saka itong si Mr. Suabe, si TikTok Boy, ibig sabihin, talagang di nila alam kung ano yung functions ng mga co-equal bodies ng Pilipinas. Ang Supreme Court po, siya po ang mangangasiwa, hindi doon impeachment. Yung impeachment court, klaro na talagang para lang siya sa impeachment proceedings. Yung any legalities sa labas ng impeachment proceedings o impeachment yung mismong hearing ng impeachment, labas na sila doon. Ang may sagot doon yung Korte Suprema. Ito bang proseso, sistema na ginamit para ma-impeach si VP Sara, legal o hindi? Supreme Court po ang magsasabi nun kung legal o hindi. Nakagat ng lamok ata si Franz Castro sa bundok. Alam mo naman, panay akyat niya sa bundok, di ba? O baka nakagat yan ng lamok. Ayun lang, Lanjo. Kaya yan ang problema nating ngayon, mga partner. Kasi speaking of Supreme Court, aside from itong TRO ni VP Sara at saka ni Pangulong Duterte, meron ding i-file na TRO yung mga vloggers na pinapatawag dyan sa Kongreso. Diba? Oo. Mabigat din yung issue na yan ng pagpapatawag sa mga vloggers dyan sa Kongreso. Kasi gigil na gigil sila mga bossing tungkol dyan sa mga vloggers na talagang masakit na masakit para sa kanilang mga kalooban yung mga sinasabi. At syempre, meron tayong balita patungkol sa TRICOM na yan. Kinwestiyon ng isang abogado ang motibo ng House Tri-Committee sa issue ng paglaganap ng fake news at misinformation. Aniya, tinatarget umano nito ang mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte. Ang buong balita mula kay Prince Tripoli. Sa panayam ng SMNI News, mariing tinuligsa ni Attorney Marlon Busantog ang isinagawang pagdinig ng Kamara ukol sa umano'y paglaganap ng fake news na anya'y pananakot at panggigipit lamang laban sa mga piling vlogger at mamahayag sa bansa. Ang layunin umano ng naturang pagdinig ay para magsagawa ng isang witch hunt laban sa mga individual na may salungat na pananaw sa mga mamabatas na nakaupo sa Kamara. Basically, what we see is a form of intimidation and harassment. At nakikita po naman yung kung paano sila magsalita, magmura, magpahiyain ang mga taong wala doon, no? At ang nakikita ko is the arrogance of Congress and the message that it wants to send to these bloggers, no? Para magkaroon ng chilling effect and actually a form of suppression of speech of the press and expression. Dagdag pa niya, kahit sabihing hindi ko questionin ng Kongreso ang mga vlogger sa pamamagitan ng contempt,
Kilala umano ang ilang mga mambabatas sa pang-aabuso ng kapangyarihan nito. Sa halip na pagtuunan umano ng pansin ang paglaganap ng fake news, mas dapat daw pagtuunan ng pansin ng Kamara ang mga isyong may direktang epekto sa lipunan. Ang dami po natin dapat tingnan ngayon as a country, especially yung pagtaas po ng mga prices ng lahat ng bilihin. Yan po, ang pagkuha po ng pera sa PhilHealth, pagkuha sa pera ng SSS, pagkuha sa pera ng GSIS, pagkuha ng pera sa PDIC, pagbibinta ng mga ginto. And these are matters of concern, no? Pagtaas ng unemployment. These are matters of national emergency and urgency that our beloved congressman should be looking into. Sa huli, pinunto ni Atty. Busantog na tila may pattern na sinusunod ang Kamara pagdating sa political persecution, partikular ang laban sa mga taga-suporta ng dating administrasyong Duterte. Kasi kung totoo na ang tinitignan mo is yung mga fake news, sila lang ba ang purveyor ng fake news? What about the other side? What about other issues? What about other topics like entertainment? No? Nakikita natin kasi ang yung pattern targeting particular political line. Samantala, sa kabila ng naunang show cause order, pinasabpina na ng House Strike Committee ang mga social media influencer at vlogger na hindi dumalo sa pagdinig. Kasabay nito ang paglabas ng show cause order para sa Facebook Philippines at TikTok matapos hindi rin sumipot sa pagdinig. Ito si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayun na nga, ano inyong opinion patungkol dyan, Banat Bay? Hindi ko alam ba't kayo inimbitahan eh. Ano? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo inimbitahan. Basta ako wala akong imbitasyon, ha? Oy, ako din, wala rin ako natatanggap na imbitasyon. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kayo inimbitahan dyan sa TRICOM na yan. Kasi ang purpose nila, una, fake news. Pangalawa, pogo vloggers, narco vloggers. Ngayon naman, pati yung tax sinisilip. Diba? Keso yung kinikita daw ng ano bang pakialam nyo sa kita namin? Una-una pera namin to, hindi nyo pera to. Hindi naman pera ng taong bayan yan. Oo, sa personal. Bakit? Pakialaman nyo yung negosyo ng ibang tao. Magkano kinikita mo? Pwede mo bang tanongin magkano sahod mo? Ikaw, Carlo, magkano sahod mo? Pwede mo bang ganunin yun? Hindi nyo pwedeng ganunin yun kasi pera namin, private po. Paano kung biglang kunwari, sabihin namin na 5 million ang kinikita namin kada buwan? Biglang hold upin kami sa labas. Pero hindi po ganun, ha? Ang sinasabi ko lamang po, ay yan ay pribado. Hindi po pwedeng tanungin nyo basta-basta lang yan. At kung tatanungin nyo naman, kung ang target ninyo yung tax, sino ho ba ang pinakamalaking mga vloggers dyan? Pangalanan mo, ano? Actually, ito na nga, ang dami na nadamay kasi ito problema. Klaro na ang pinapatawag dito, yung talagang sinusupina, yung binibigyan ng mga tawag dito, invitation letters, mga Duterte supporters at Duterte vloggers. Yun lang ang pinapatawag. Yung ibang mga nagpupunta dyan, hindi naman yata mga imbitado, pero pinipresenta nila yung mga sarili nila. Ayaw ko kung gaano ka fame whore at bida-bida ang mga yan. Pero ang punto rito kasi, mga partner, umpisa pa lang, alam mo na may mali siya na eh. Umpisa pa lang, alam mo na pinapupunta ka nila dyan because gusto ka nilang babuyin. Or they want to get back at you. Kasi tinan mo ha, pinadalan ka pa lang ng invitasyon. Nagbigay naman yung mga pinadalan nila ng imbitasyon ng mga reason bakit hindi sila a-attend. Pero gigil na gigil sila at inisyuhan pa rin nila ng show cause order. At maririnig mo sa mga press conferences nila, sa mga interviews nila sa mga media na itong mga ipapatawag nila, pogo vloggers, narco vloggers, tinanong nga paano mo masasabi na pogo vloggers. At paano mo masasabi na narco vloggers? Tinanong sila Ang sagot ba naman, tingnan ninyo, sino bang pinagtatanggol nila? Wala naman. Si Raulo rin, ano? Sino bang pinagtatanggol nila? So parang talagang idinidikit basta nila. Basta alam namin, binabanatan namin yung mga ngiwi. Oo. Pinapag-drug test nga namin yung presidente natin dahil ayaw namin sa droga Sumama na rin isang congressman dyan, ng ngiwi. Oo, pwede. So, ayun ang problema dito. Pinapatawag nila yung mga vloggers dyan sa kamera para kita mo, hindi umattend yung mga vloggers, gigil na gigil sila. Meron silang isang pininpoint na isang vlogger, si Joey De Vibre. Tapos, nagagalit sila dahil minumura sila, pero sa mismong hearing na to, minura din si Joey De Vibre.
O so ano to? So kaya nyo naman palang magmure. Eh di magmurahan na lang tayo. Bakit kailangan pa natin magpunta dyan? Sa totoo lang kung ako man, imbitado, pero hindi po kasi ako imbitado. Oo, miski ako, hindi ako imbitado eh. So, kung ako lang imbitado dyan, isa lang ang sabihin ko pagka sinabi nilang takot, ganito na lang. Magdebate na lang tayo sa luneta. Tanggalin nyo yung immunity nyo at yung karapatan ninyo mag-contempt. Magsagutan tayo sa luneta. Public. Hayaan natin ng publiko humusga kung sino sa atin ang nasa tama at kung sino sa atin na nagsisinungaling at kung sino sa atin ang tunay na bayaran ng bayan. Ako naman. Sige, pupunta ako dyan kahit hindi ibitado. Babuyin niyo ako. Basta magpa-drug test lang si Marcos, wala na tayong uusapan. Wala na tayong kailangan pag-usapan. Bakit mo naman si Marcos? Sabi ni Kong Alvarez di ba? Saka narco-vlogger ka eh. Wala daw galaw dyan nang walang basbas ni BBM at saka ni Speaker. So, kaninong harassment yan? Galing dun sa pinakaulo nila sa BBM. Mali naman sa tingin ko yun. Walang kinalaman si BBM dyan. Baka yung asawa niya. Siya magpa-drug test din yung asawa. Ganun ba? Lahat na. Lahat na tayo. Sabay-sabay ho tayo. Di ba, yun ang sinabi nila kay BP Sara. Manumpa ka muna. Kasi naghahamon ng drug test eh. Manumpa ka muna, magpapadrug test kami. May isa pa dito. Sabi kung kitaan lang pala, bakit di nyo tanongin si Rapi Tulfo? Mas malaki kita niya. Ayun, malita ko. Malaki yun. Yung vlogger na, pulahan. Si Makagago. Umamin nga siya nabayaran siya. Ba't di nyo pinatawag? Kaya nga. Hindi, inamin niya yun sa kanyang video. Inamin niya yun. Nabayad siya. Highest paid. Bakit di nyo pinapatawag? So talagang sinisingle out yung mga DDS, yung mga Duterte supporters. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Kasi nga, paano ka pupunta sa isang lugar na alam mong aambushin ka? Hindi ba? Kasi syempre, tali ang kamay mo dyan. Yes or no lang ang isasagot mo. Tapos, pag sumagot ka ng ayaw nila, ikukulong ka nila. Sinong loko-loko pupunta dyan? Diba? Kahit sino sigurong matinong tao hindi pupunta kung alam naman na bababuyin ka lang pag nagpunta ka dyan. Mag-i-invoke ka ng right to self-incrimination. Kita mo naman yung si Grijaldo. Diba? Nag-invoke ng right to self-incrimination. Ano nangyari? Hanggang ngayon nakakulong. O hindi ba? So imagine ninyo, wala na pong session ang Senado, nakabakasyon na. Nangangampanya na. Ang Kongreso, nangangampanya na din yung iba. Pero meron silang special sessions or special session para sa mga vlogger. May balita kasi dyan Kada upo may bayad. Yun lang. Yun ang balita dyan. Di ko lang alam kung totoo. Nagsabi niyan ata si Mayor Baste, O si Pulong. Congressman Pulong. Biro ni Congressman Pulong yan. Si Greco Belica din. In-expose din niya yan. Kung ako ba naman, kada upo may bayad, imbitahin ko kayo lahat isa-isa. Pero isa pang matindi dyan, na-observe ako kasi pinanood ko talaga ilang araw, 6 na oras yan. Pinanood ko talaga yan. Talagang tinutukan ko yan. Alam mo, isang bagay na napagtanto ko. Sayang talagang pera ng bayan, Alam mo kung bakit? Ang tatangan ng mga researcher nila. Hindi man lang nila alam kung paano tumatakbo ang Google at YouTube, Sa loob-loob ko nga, sisantihin nyo na lahat ng mga staff ninyo. Hindi man lang kayo nagpa-research. Nagtanong kayo doon, paano ba binabayaran ng Google? Paano ba kayo Una-una. Tinanong pa kung membro ng KBP ang Google. Pambihira. At saka nakakabubo talaga. Sabihin ba naman na sunagot na nga sila ng isang KBP, pasensya na po pero hindi po kami government-owned. So hindi po kami pwedeng kasi nasasayang daw yung resources ng gobyerno. Sa inyo nasasayang kasi hindi kayo gumagamit ng tamang research. Ang dali-dali mag-research. Ba't di nyo gawing yan? Pinag-initan tuloy yung Google Philippines na wala namang kinalaman. Kasi po, ako nang bibigay sa inyo ng idea sa mga bobong mga congressman. YouTube ang nagbabayad sa amin through Google sa Amerika. Doon pa lang kinukuha na yung tax namin. May bawas na kaagad. Ang laki nga ho nun O pagbawas dyan, pagpasok sa amin, kami naman po nagbabayad ng income tax. Yan yung tinatawag. Hindi nyo pwedeng taksan yung Google sa advertisement na binayaran sa Amerika. Amerika binabayad yun Minsan naman mag-research din kayo. Ang mga kumpanya na nag-a-advertise sa YouTube, sa Amerika sila nagbabayad.
online, ginagamit nila yung card nila, doon nila binabayaran. So hindi sa Pilipinas. Kayo naman, minsan konting research din para hindi kayo nagmumukhang mga tanga. Oh, eto, mga mukhang pera kasi, kaya sinisilip nila yung pera. Mantakin Bakit mo, ha? magpatulong kaya sila sa SMNI? Kasi ang SMNI magaling sa research, magaling sa social media eh. Oo, ewan ko, wala naman yata talagang planong gawing batas yung mga yan. Ano ba kasing batas na magagawa mo? Meron na tayong mga libel, meron na tayong mga slander. Bakit kasi kung masama ang loob ninyo sa mga nagmumura sa inyo dyan sa social media, unang-una sa lahat, wag na kayo mag-social media. Kung ayaw, dalawa lang naman kasi yan, partner. Huwag na sila magpolitiko. Ayan, wag na kayo magpolitiko. At saka kung gusto nyo, ipasara nyo yung Facebook at saka YouTube dito sa Pilipinas, katulad sa China. Di ba sa China, walang Facebook at YouTube. Kung gusto nyo, ganun ang gawin nyo. Kasi mayroon pa silang tinatanong bakit dapat daw mag-apply na ng prangkisa. Kaya, alam mo, sa tanong ni Barbers na ganyan, alam mo walang alam, no? Oo, hindi lang walang alam. The purpose of this hearing is not about fake news. The purpose of this hearing is to control social media. Yun lang basic. Bakit yung tinatanong yung sahod? Bakit yung tinatanong yung dapat ba na mag-franchise? Ibig sabihin, you want to control social media. You want to control the voice of the people. Ang problema, meron tayo niyan sa Bill of Rights. Hindi kayo pwedeng gumawa ng batas that would control us. Yes. Yun ang problema eh. Ang hirap. Ito si Barbers eh. Totoo yun. Masyadong backward eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng batas that abhors freedom of expression. Sabi nga nila, hindi daw yun absolute. Yung pero may paraan ako sa kanila, Boss Dada. Pwede, kung may problema kayo sa vloggers at sa tingin ninyo fake news, may korte. Magdemanda kayo. Di ba? Kasi pagdating sa korte, non-political eh. Walang kampihan. So, patas ang korte. Kaya lang itong tropa ni Speaker, ni Tamba, medyo allergic sa korte. Gusto nila sila yung nagdidemanda, pero pag sila, ayaw nila. Katulad ng impeachment, ayaw nila ng korte. Bakit? Malayo sa kapangyarihan ni Speaker. Hindi niya mahawakan yon. Gusto nila, lagi lang nandun sa Tricom, sa Quadcom, dyan sa Threesome dyan, kung ano man yan. Kasi hawak eh. Hawak. Abot ng kapangyarihan ni Speaker. Takot kasi sila sa sa due process talaga. Yan po ang nila. Isa pang nagtatanong yung mga netizens, bakit kasi hindi nyo nalang puntahan? It defeats the purpose ng aming TRO. Meron kasi kaming petition na i-file sa Supreme Court, certiorari. TRO po yun. Kasi nga feeling namin, itong ginagawa nila sa Kongreso, abuso. Itong ginagawa nila, labag sa batas. Itong ginagawa nila is curtailing yung ating freedom of expression. Kaya nga tayo tumakbo sa, Supreme Court. So, para sa amin, bakit kami pupunta rito? Yun nga ang inirereklamo namin sa Supreme Court. It defeats the purpose na nagreklamo kami na unconstitutional ito, tapos pupunta pa rin kami. Yun yung sinabi ko, Boss Dada, yung sa intro ko. Hindi naman kami tuta na pag sinabi, ali kayo, pupunta kami. Hindi, may karapatan sila, may karapatan kami. May karapatan kayo magpa-impeach kay BP Sara, may karapatan kami mag-file ng TRO. Gamitin natin yung ating mga karapatan. Hindi yung basta kayo patawag para kaming parang tutang sunod ng sunod sa inyo. Hindi po. At saka ito mga nagpapatakbo rito sa Tricom na to, ito yung mga hindi natatakbo eh. Ito yung mga tapos na yung kanilang termino as congressman. Akala mo wala silang mga kapatid na adik. Tatlo yan. Si Acop, si Barbers, at saka si Dan Fernandez. Lahat yan, hindi na sila tatakbo, hindi na sila pwede maging congressman. Kaya iba-iba na yung mga tinatakbuhan nila sa posisyon. Kaya nagmamadali sila at habang nasa kapangyarihan pa sila, gusto nilang magamit yung kanilang kapangyarihan para, gipitin yung malayang pagpapahayag ng mga vloggers. Pero ako nagtataka lang ako dito kay Dan Fernandez. Kasi mahal niya ng mga vloggers eh. Uy! Mahal naman niya mga vloggers, di ba? Dan Fernandez. Nagkita pa nga tayo sa Hong Kong, may kasama kang vlogger eh. Baka pag maganda lang. Isa yata yan sa highest paid na vlogger, Banat ba? Oo, di ba? Kaya nga nagtaka nga ako, sabi ko, alam ko malapit to sa mga vloggers eh. Mahal nito ang vloggers, pero nag-iba ka na. Uy!
Bakit ganun? Nag-iba na siya? Oo, nag-iba ka na ngayon, ha? Ang social ng ano niya, iba na. Oo, Nag-iba na siya. Oo. Ito pang mapapansin mo dito, na paulit-ulit na sinasabi ni Barber sa interview, hindi naman kami nagpatawag kasi kahit murahin nyo kami, bla bla bla, ganyan-ganyan, kahit tawagin nyo kaming tanga, okay lang, basta wag lang kayo magpapakalat ng fake news. Nung tinawag siyang stupid ni Mark Lopez, Gigil na gigil. nagalit siya. Tinawag niya pang bakla. Oo, tinawag mo pang bakla. So, ibig mo bang sabihin, ang bakla mahinang nilalang? Oo, magagalit yung magagalit yung congressman ng Bataan. Oo, wala namang ginawa. Galit Isa pang galit na galit yun. Pagka ginagamit mo yung salitang bakla sa hindi kanais-nais na bagay. Oo nga eh. Galit na galit din kay Duterte yan pag ginagamit niya yung mga ganyan. Magagalit yung taga News 5 dyan. Oo. Bakit hindi siya nag-comment dito? Dapat nagalit siya kay Barbes. Ayun na nga. Tsaka speaking of kita, ang galing din talaga ng mga netizen, Banat Bay. Kasi nung pagdating sa kitaan, yung mga netizen natin, nagkanya-kanya na silang research. Naglabas sila ng listahan ng mga highest earners. Nasa top 10 na tayo. Sa YouTube. Yung mga vloggers. Ilan ka doon? Wala ni isa. Wala ni isang DDS na political vlogger na nandun, wala ni isang political vlogger na nandun doon. Mantakin mo bayaran ka na ng bayaran ka na ng Pogo, bayaran ka pa ng drug lord, tapos wala ka pa rin sa listahan na yon. Ibang klase, no? So dapat ang pinapatawag nyo, pagdating sa kita, yung mga yan, yung top 100 earners. Sa top 100, walang Duterte supporter? Walang Duterte supporter, walang Banat Bay doon. Kung bayaran ako ng Pogo, naka-Ferrari ako ngayon. Di ba? Oo. Escalade. Yung parang Escalade na bulletproof. Oo, di ba? Magkano yun? Oo. Ang lupit. Pero meron ako naman magtatanong sa inyong dalawa. Ano kaya sa tingin ninyo, bakit pikon na pikon to si Barbers? Ano meron kay Barbers ngayon? Ewan ko, kasi nasasadlak sila sa napakaraming mga napakarami. Sa social media kasi, kumakalat yung mga issue-issue tungkol sa kanya, tungkol sa kapatid, tungkol sa asawa. Diyos ko po, bakit kami sisisihin nyo doon? Huwag kayong gagawa ng bagay na sisingaw. Huwag kasi, ang lahat ng baho, kahit anong tago mo, sisingaw. Yun ang problema. Naglabas niyan? Hindi ko alam sino naglabas. Pero ang daming mga, kaya gusto nila yung Facebook kontrolin. Kaya nga dito malalaman mo na yung media talaga natin, kontrolado nila kasi may prangkisa Ganon din ang gustong gawin nila sa Facebook and YouTube Lagyan ng prangkisa para kontrolin. Meron silang pang blackmail. Pagka ikaw hindi ka umayon sa akin, suspendido ang ang prangkisa mo. Katulad ng ginawa nila sa SMNI. Ang problema SMNI, hindi yan hindi takot yan. May prangkisa o wala, lalaban yan, basta magpahayag. Yan din ang sinasabi sa ating lagi dito ng mga kasamahan natin dito at mga bossing natin dito. Pagdating sa freedom of expression, yan yung bagay na talagang kailangan pinapractice natin. Kasi kung hindi tayo magsasalita, pababayaan natin na yung mga mainstream media yung mamamayagpag, kahit sinong gusto nilang i-impeach, mai-impeach na nila. At saka kahit na anong problema, kaya na nilang itago. Tsaka take note lang Mr. Barbers, wala sa Banateros ang naglabas ng patungkol diyan sa... Wala. Ano ba yun? Yung mga binabanggit dito, 29 million daw na worth branded bags. Wala po sa Banateros ang naglabas niyan. Wala po sa Banateros ang... Hindi kami mahilig sa chismis? Hindi kami mahilig sa chismis. Anong pakialam namin kung branded bags? Hindi sa amin yan. Wala ho kaming alam sa mga ganyan. Yung mga 29... Tsaka meron pang sinabi dito. Yung kapatid daw, involved sa drugs, sabi. Hindi namin, wala kaming sinasabi yung kapatid mo involved sa drugs. Hindi ako naniniwala doon na involved at drug lord yung kapatid ni Barbers. Hindi ko alam ako naniniwala doon. Pero yun ang mga komentaryo dito. Parang kailangan ipaliwanag ito at magpa-drug test. Pero ako wala akong tiwala. Hindi ako naniniwala doon. Dapat i-drug test na lang yun. Halimbawa, merong issue sa'yo. Anong dapat na gawin mo? Banat ba? Sagutin mo. Sagutin mo lang. Sagutin mo yung issue. Sabihin mo lang. Wala. Hindi totoo yan. Bakit ka mapipikon? Di ba? Ito yung paulit-ulit ko ang sinasabi yan Huwag ka mapikon kung hindi totoo. Ako ilang beses akong tinawag na pogi. Hindi ako napikon. Alam ko hindi totoo alam ko tinatarantado lang ako di ba? Siyempre, ganun talaga. Kailangan kayo. Tsaka basta kayo tumakbo sa public office, dapat hindi kayo balat sibuyas. Banat ba di ba si Trillanes nagsampa ng kasong libel kay Mocha Uson, sinabi ng korte? Huwag kang onion skin, sabi.
bilang public official. Ay, pero ganun pa rin, nagdemanda pa rin uli. Ay, wala mga kangkong talaga Sabi naman dito ni mahilig kasi sa herpes bag. Ano yun? Ay, hindi may herpes bag. Ano yung sakit yun Hermes. Hermes. Oo, grabe ka naman. Ganun ba kamahal ang Hermes? 29 million yung branded bag? Madami daw. Parang utang yata ito. Pero sino may utang? Hindi ko alam ang sinasabi dito ng mga netizen natin, yung asawa daw. Hindi ko alam yung asawa kwento daw, na yan. meron yatang kaso. May asawa yun? Ewan ko nga, Actually kami mga banateros, hindi kami ganyan. Ang format ng aming vlog, yung binabalita ng mga mainstream media, piniplay natin, tapos nire-reactionan namin. Hanggat hindi binalita ng mainstream media yung tungkol sa asawa mo, sa kapatid mo, hindi namin mare-reactionan yan. Unless talagang nakita namin. Oo. O kaya nakasama namin, katulad ko, nakasama ko si Dan Fernandez. Si Dan Fernandez. Oo, na nag-iba na siya. Oo, na nag-iba na ng ugali ngayon, di ba? Nakasama ko yun, kaya binabalita ko, hindi chismis yun. Eye to eye kami nun. Tiningnan, habang kumakain kami nun, no? Habang yung kasama niya Maganda ba yung pagkaibanan niya? Hindi ako nakakain na maayos. Ang liit ng mukha Talaga? Oo. Tapos nung nakita ko bakit? Pogi siya Nag-iba lang siya. Ewan ko. Ewan ko na magsalita. Oo. Hindi, ang liit ng mukha nung kasama. Oo. Sino Hindi ba yung siya. kasama niya? Nag-iba na ba yung kasama niya? Ewan ko ba? Baby yung kasama niya. Oo, ba yan? Oo, grabe. Baka ipatawag ka. May balita rito. Sir Carlo, magbalita daw Hindi, pero sa totoo lang, etong issue ng Kongreso, pinagtatakpan lang nila yung totoong issue ng bayan. Kayo mga congressman, nilagay kayo dyan para gumawa ng batas. Talo pa kayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong na naturingan, nakagawa na ng 70 batas. Sa katibayan, meron pa nga siyang isang batas na ginawa. Ito yun, inihihirit kamakailan ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, may inilatag na panukala ang isang senatorial candidate para tugunan ang mababang sahod ng mga manggagawa nang hindi makakaapekto sa mga negosyante. Ano kaya ito? Alamin ang balita kay Daniela Paulite. May nakahandang solusyon si senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy upang matugunan ang matagal ng hinaing ng mga manggagawa tungkol sa mababang sahod sa Pilipinas. Sa ngayon, umiiral ang Wage Rationalization Act na nagtatakda ng minimum wage rate sa Pilipinas at ang Salary Standardization Law na nagtatakda ng mga pamantayan para sa sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Sa proclamation rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy kamakailan sa pamamagitan ng video message, ibinahagi ng butihing pastor ang kanyang panukalang Living Wage Act na magbibigay ng tamang sahod sa mga manggagawa at kawani ng gobyerno. Sa ilalim nito, ipatutupad ang unti-unting pagtaas ng sahod sa lahat ng rehiyon at sisiguruhing magkakaroon ng taunang adjustment sa sahod batay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at antas ng pamumuhay sa bawat rehiyon. Anya, ang sistemang ito ay magbibigay daan para sa mas maayos na pagsasaayos ng mga negosyante sa sahod nang hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon. Yan ang pinaka-ideal na sweldo ng naaayon sa ating mga bilihin. Kasi yung price commodities natin, sinusunod natin upang lamang ang mga manggagawa at ang negosyo ay hindi naman talaga malulugi, no? At yung manggagawa rin ay they can afford the living cost of their needs. Kabilang din sa panukalang ito ang National Living Wage, Regular Wage Reviews, pati na rin ang pagpapalakas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang masigurong angkop ang pagtaas ng sahod sa bawat rehiyon. Yung kasing dapat na habulin natin ay yung pabago-bagong standard ng buhay ng tao ayon sa merkado, ayon sa pamilihan at ayon na rin sa konektado sa tinatawag nating langis, no? Binigyan din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang kahalagahan ng training programs para mapataas ang kasanayan ng mga manggagawa, pati na rin ang pagbibigay ng incentives sa mga kumpanya o negosyo na magpapatupad ng mas mataas na sahod sa kanilang mga empleyado. Nagpahayag din siya ng suporta para sa maliliit na negosyo na nahihirapang magtaas ng sahod, kabilang sa kanyang panukala ang pautang na mababa ang interes upang matulungan ang mga ito. Kasama sa kanyang mga panukala ang public awareness campaigns para malaman ng mga employer at mga empleyado ang benepisyo ng fair wages.
Upang matiyak na magiging epektibo ang mga hakbang na ito, sinabi ni Pastor Kibuloy na magtataguyod siya ng legislative action for a living wage kung saan magpapataw ng multa para sa mga hindi susunod sa mga living wage requirements. Magkakaroon din ng monitoring sa inflation at cost of living adjustments upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo at masigurong maabot ng mga manggagawa ang kanilang pangangailangan sa buhay. Should be a symbiotic relationship between capital and labor. Yun ang binabalansin natin dito upang hindi malugi yung kapital at hindi naman maghihikahos yung mga nagbabanat buto ng mga manggagawa. Mababatid na kamakailan ay inaprubahan ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na naglalayong magbigay ng 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Gayunpaman, ilang negosyante ang nagpakita ng pangamba kaugnay dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Imagine mga partner kung si Pastor Apollo Kibuloy manalo na. Di ba? Imagine niyo kung anong klaseng mga panukala pa yung kanyang maipapasa. Again, meron na po siyang 70 plus na mga panukala na nagawa. Nasa isip na niya, nakamarkado na lahat. Magdaano na lang yan. Sandali. Nung di ba nirepresenta mo si Pastor Kibuloy doon sa Manila? Yes. Kamusta naman ang pagtanggap ng mga taga Maynila kay Pastor? Tuwan-tuwa sila, sa totoo lang. At saka marami nang nakakakilala. Kasi after nung nung event na yan, nakatatag shirt pa ako, pumunta ako ng Binondo eh. Kilala si Pastor doon, sabi nung mga tao doon nung nakita ko, "Oy, Pastor Kibuloy tayo ah." Naka-t-shirt ako. Kaya nila ako in-approach kasi naka-t-shirt ako. Yung mga nakapila doon sa binilan ko ng pagkain, sinabi nila sa akin, "Pastor Kibuloy tayo." So talagang kumakalat na at nakikilala na si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro kailangan din natin magpasalamat dito kay Torre dahil kung di kay Torre, hindi talaga lubusang makikilala itong si Pastor Apollo Kibuloy. Makikilala si Pastor Apollo Kibuloy doon sa negatibo. Pero yung positibo, ipinakita kasi yun talaga noong 16-day na pagkubkob ng mga otoridad dyan sa Davao City, yung Kingdom of Jesus Christ Central Compound dyan sa Davao. So, ayun, maganda ang pagtanggap banat bay ng mga kapitan. O kasi imaginein mo barangay chairman yun mula District 1 hanggang District 6. 180 na barangay chairman yun. At ang sinisigaw nila doon, PDP straight. Malaki ang malaki ang Maynila. Malaki ang populasyon ng Maynila. Kung hindi dadayain. Yes, lang talaga, wag dayain. Kasi pag dinaya, kahit sinong malakas, pag dinaya, matatalo talaga. Pero malakas, maganda ang acceptance ng mga tao kay Pastor Apollo Kibuloy. 10 ng kanyang mga kasama dyan sa PDP laban. Kaya ito yung tungkol dito sa mga panukala, kung gusto nyo pa na malaman kung ano yung mga panukala ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, one of these days ipapakita natin yung parang website kung saan makikita yung lahat ng kanyang mga ginagawa, lahat ng kanyang mga nagawa at ng mga plano pang gawin. So first world country ang target ni Pastor Apollo Kibuloy. Di pa nakaupo, ang dami na nagawa? Yes, yun ang pinakamaganda sa lahat. Coach Oli. Alam niyo itong kay Pastor Kibuloy, meron siyang naging mga kaso dito sa Amerika na ngayon ay lumalabas ang katotohanan. Ito po ay hindi fake news. Ultimo mismo yung presidente ng US ang nagsabi dito. Pinapahinto niya na yung pag-weaponize against religious leaders at saka itong mga religious worship. So lumabas na isa lang pong persecution ang ginawa kay Pastor Kibuloy at hindi lang sa kanya, sa lahat ng mga religion diyan. Even nga may nakausap nga akong doktor kamakailan lang, pati daw Catholic talagang inaano diyan sa Amerika, pine-persecute. Kaya unti-unti lumalabas ang katotohanan na talagang ito'y si Pastor ay ako'y naniniwalang inosente. At ito lumalabas nang wala siyang effort. Yung katotohanan ay pinagtatanggol siya mismo. Parang kung titingnan mo, parang pinagtanggol siya ni Trump. Dahil lumabas At ngayon naman may usapin na patungkol dito sa Europe, bawal magdasal. Even sa loob ng bahay mo. We are really now in the end times. I really believe we are in the end times now. Kaya
Alam mo naman tayo, Pilipino, gaya-gaya eh. Ginawa sa Amerika, ginaya ni BBM, ni Torre at ni Abalos dito sa KOJC. Yung pag-ikot na helicopter sa Amerika, yung pagsugod doon sa KOJC sa Amerika, ginawa dito sa pangunguna ni BBM, ni Abalos, ni Torre, dito sa KOJC sa Davao. Gaya-gaya tayo, and who knows, maybe, baka sa susunod, ipagbawal na rin yung dasal dito. Hindi ito patungkol lang sa kahit sa isang religion, pero sa lahat, pinagbabawal na po ang sa ibang parte sa Europe. At kung hindi siguro si Trump ang nakaupo na presidente at si Biden pa rin, baka tinamaan ng Amerika at pagtama sa Amerika, tatama sa atin. We are in a very dangerous time. Kaya marami salamat din kay Trump at ngayon, unti-unti, and hopefully matanggal ang EDCA din dito sa Pilipinas dahil against din si Trump dito sa gera. Pero eto, isang patunay na si Pastor Kibuloy ay inosente at hindi duwag. Kahit i-persecute mo siya, tatayo siya kung saan ang tama. Eto tama, gagawin ko ang tama. Kaya pinagpatuloy pa rin nila ang KOJC dyan sa Amerika. At sa ngayon naman, makukuha na nila yung bunga dahil hindi na aawatin. Dapat makapunta tayo dyan para makita natin yung mga nangyayari dyan sa Amerika. Kasi ano yung nangyayari sa Amerika, tama si Coach Oli, ginagaya lang ng ating bayan. Sa katunayan, ang ating konstitusyon ay hango po sa konstitusyon ng Amerika. Kaya talagang lahat ng pattern, gaya-gaya ho tayo. Kung anong sikat doon, yun ang ginagaya natin dito. Diba? So, sana makita natin ng buong-buo kung anong nangyayari dyan. At sana, kasi may balita ako, ang SMNI daw, isa daw sa magpapayagang mag-cover kay Trump. Nakaka-excite kasi yung takbo ni Trump, yan din ang direksyon ng ating bayan. Diba? So, maganda yan. Magsama-sama tayo dyan soon sa Amerika. Okay? Kita-kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.